Hi there, this is Ching Kitan, also known as Mr. Ching Positive. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman, one of my greatest passion is to help people to really think positive, na maging positibo ang pananaw nila sa buhay. Pero talaga, alam mo, mahirap pa rin maging positibo, lalo na kung medyo kapos ka. Ayun, paghihirap sa buhay, alam nyo na mahirap na maging mahirap. Naalala ko tuloy nung ako ay medyo nung bata pa kami, nalugi ang negosyo ng aking ama. Iba ang tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera, ibang turing sa'yo, di ba? Lalo na pagdating sa school, may groupings yan, yung mga mahirap magkasama, middle class magkasama, tapos yung mga mayaman magkasama. So parang feeling mo na etchepuera ka. Pero hindi naman sa hindi naman ibig sabihin pag pinanganak ka mahirap, mamamatay kang mahirap. Pero ang tanong, bakit kaya may mga tao nabubuhay na lang na pang forever na sila ay nagiging mahirap? Number one reason I do believe na kung why some people stay the way they are is because of maling akala. When I talk about maling akala, dahil yun nga, lumaki sila sa hirap, naranasan nila yung hirap, nagiging mindset na nila yung parang hindi na sila makawala, na feeling nila na talagang wala ng pag-asa at wala silang kakayanan na makapag-aral. Ang akala nila na wala ng ibang pamamaraan para makaahon sa buhay. At ang akala nila, ay malabo nang matanggap sila sa trabaho dahil nga wala nga silang tinatawag na diploma. Pero yun nga, lahat na yan ay sa totoo lang maling akala. Dahil marami akong kakilalang tao na dating walang pinag-aralan pero naging matagumpay. Like for example, si Manny Pacquiao, pinanganak na mahirap, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero ngayon ay matagumpay na. Si Thomas Edison din ay may 3 buwan na na hindi 3 buwan lang siya nakapag-formal school, nag-aral. Pero yung tanang buhay niya, parang self-study lang siya. Pero naging matagumpay rin siya. Kaya nga meron tayong kasabihan, mga kapatid na nakikinig at nanonood, if you always complain about your situation because you are poor and then you are not afford to be able to learn and study, parati kong sinasabi, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Another possible reason why some people are trapped is because of wrong decision. Maling decision ba sa buhay? Dahil nga sa lubog na sa kahirapan at nape-pressure na sa kanilang sitwasyon, there's the tendency na hindi makapag-decide ng tama, hindi makapag-isip ng tama. Tipong bang pag nangailangan ng pera, ang default way of thinking is mangutang ng pera. Pag nangutang ng pera, pag kulang naman, ang mangyayari, mangutang naman sa isang tao para pambayad ulit ng utang sa isang tao. In other words, this is a cop-out, no? Easy way out to Kaya paglubog dapat sa hirap, kaya nga, matuto tayo dapat lumaban. Kung kasi ganun ang sitwasyon natin, lalo tayong lulubog sa sitwasyon. Para siyang kumunoy na pababa ng pababa. Minsan dahil sa desperatong ikalagayan, hindi na nakakapag-isip ng tama at dun na nakukompromiso yung tinatawag ng mga values sa buhay. At isa pang dahilan kung bakit na-stuck ang mga tao sa hirap is because maling diskarte, maling akala, di ba? Maling desisyon, maling diskarte. Sa sobrang tagal na ba nabubuhay sa ganung kalagayan, so ang tanging paraan na lang nila is yung easy way out. Ayaw na mahirapan sa pagkakayod, ang pagprating pinagpaplanuhan na lang kung pwedeng pumasok sa mga pagkakakitaan na bigla silang yayaman, di ba? Ang gusto ay makatama ng jackpot. Let's say na talagang tinamaan mo yung jackpot at talagang naka-jackpot ka, pero ito yung nagiging problema rin para sa mga taong hindi nagbabago ng mindset. You will have a one-day millionaire mindset. One-day millionaire mindset means kung anong mawaha ka ng pera, ibig sabihin ma-enjoy, di ba? Wawaldasin, mauubos siya. Kaya nga yun yung mga tinatawag na maling diskarte. You go with the flow. Kung ayaw mong tumanda, na walang ipon, if you're listening to me right now, again, ayaw ko makialam sa buhay ng ibang tao, you still have time, di ba? Mas maganda na nagtsatsaga tayo, nagtitiis tayo ngayon, di ba? Yung pagkumita ka, nag-iipon ka ngayon, you think about the future, you save for the long term. Ang kailangan mo lang talagang gawin ay magtiwala ka na kakayanin mo makalabas.
Huwag kang sasabihin mo na hindi mo na kaya. Please don't convince yourself naman na hindi mo kakayanin. Why don't you convince yourself na kaya mong umangat sa buhay kahit na lubog na ang sitwasyon mo? Magdesisyon ka ng tama at huwag mo nang ulitin ang mga pagkakamali na iyong ginawa. At umpisahan mo na rin magplano, no? Gaya ng paggawa ng budget, gaya ng pagdidisiplina sa pagsusunod ng budget, gaya na pagtitipid, di ba? Gaya ng dumiskarte ng tama, di ba? At ang goal natin, no, na sa buhay ay hindi lang ubusin ang ating kinikita. Ang dapat is isipin natin kung paano natin pagkakasyahin ang ating kinikita at pag kumita tayo na mas malaki, yung sobra ay dapat iimpok. Yung sobra dapat palaguin. Yung sobra ay dapat pampaginawa ng buhay. So I hope kung ayaw nyo maghirap pagdating ng panahon at kung kayo ay galit na sa hirap, mag-isip po tayo. Naniniwala ka ba na pwede pa tayong umahon sa kahirapan? Kung ikaw nahihirapan sa buhay financially, can you still believe that you can still get out of that situation? Ano ba ang mga ginagawa mong mga steps, no, para makalabas ka sa paghihirap? Or ano naman yung ginagawa mo? 'Di ba? Ngayon, ano iniisip mo kung bakit ka rin nananatili sa kahirapan? Ano pang pwede nating gawin sa palagay nyo in order for us to get out of this situation? So, I just want to encourage you today, nothing is impossible with God. If you're believing for a financial breakthrough, all you need to do is just change your mindset, believe that you can, and trust in God. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always, think positive.